While some chase luxury, our family craves adventure. Back in 2015, John and I set out on a journey traveling, exploring, and living our best lives, young and free. Our world shifted as we built our little family, priorities changed, and the pandemic put our travels on pause. But as time passed, something was missing, the thrill of discovering new places. So we're back at it, but this time with our little crew in tow. Join us, the Francisco fam, as we embark on a mission to explore all 82 provinces of the Philippines, one stop at a time. This is Ishan, Kali, Ate Nora, John, and me, Sheena. Buckle up, we're off to the next stop. Hello! Yay! Ito na naman kami. Kumpleto na naman kami sa sasakyan. O, diba? Mamaya ako papakita kung saan tayo galing. Kasi ngayon naalis tayo. Kasi may mahalagang nangyari today. May milestone na nangyari today. Kaya medyo i-celebrate natin siya sa ibang lugar. Papunta na tayo ngayon. Teka, ngayon is May 9. May 9, 2025. And it's already 4:45 PM. So hapon na ngayon. Kung bakit tayo hapon babiyahe, mamaya ako kwento ko ulit yan. Pero si daddy muna magdodrive kasi mahaba yung biyahe natin. Papunta tayo ng Bicol. Yay, Bicol! Punta tayo ng Calaguas. Hindi pa nakakapunta sila Ate Nors doon. Nakapunta na kami ni daddy doon nung dalagat binata kami. Pero matagal na panahon na yun. So babalikan natin ngayon. Ang land travel doon is 8 to 9 hours. Gawa ng magaganda na naman na yung ibang daanan ngayon, unlike before na limited lang talaga yung mga daanan. So babaybayin natin yon. Kaya si daddy muna yung nagdadrive. Kasi yung first half nung driving, siya muna. Ibaba muna natin to. Kasi may liwanag pa. Hindi kasi malinaw yung mata niya sa gabi kapag na-drive, nag-glare. So, gabi ako naka-duty mag-drive. At ayan na sila ulit sa likod. Hello, na naman say sila. Hi! Ay, nangikis na po. O, si kuya na lang. Hi! Before pala tayo pumunta doon, susundin natin si mama. Si mama kasi nasa Bicol. Nagbakasyon siya doon ng 1 linggo. Sabi ko, wag ka nang umuwi kasi susunduin ka namin dyan. May pupuntahan tayo. So ngayon, nandun siya, hinihintay niya tayo. Biyahe muna tayo at siguro mamaya na ulit kapag stop over, update na lang ulit. Instead na 9 hours lang ang land travel namin, inabot nga kami ng almost 12 hours. Dahil na rin yan sa kaliwat kanan na ginagawang kalsada sa Bicol. Kaya kung nagbabalak kayong pumunta ng Bicol, make sure to do your research and tignan nyo muna kung ano yung mga ginagawang kalsada. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream and I've been chasing. Ayun guys, so it's already 6:22 AM. So imagine almost mga 12 hours din nagbiyahe. More than 12 pa nga eh. So ako yung nag-drive. Yung kanina nag-intro. After nun, nag-decide si dad na ako na yung mag-drive kasi inaantok siya tas medyo lumalabo na yung mata niya. So ako nag-drive mula 6 PM up to 5 AM. So 11, ilang hours din ako nag-drive. Kaya ngayon, nung medyo nakakaramdam na ako ng antok, sabi ko kay dad, siya na ulit mag-drive. Tapos yun, 1 hour din siya nag-drive dito. Pero maliwanag na kasi kaya okay na. Sobrang liwanag na, may sikatan ng araw. So ngayon, dito na kami sa Bicol. Nandito kami sa Paulo's Guest House.
Dito sa may Vinsons, eto siya. Ayan yung Paolo's Guest House. So, nandito kami kasi susunduin namin si Mama. Kasi dito nagstay si Mama sa Paolo's Guest House. Etong Paolo's Guest House is just 2 minutes away from the Vinsons Port. Kaya sobrang lapit lang. Kaya accessible talaga siya, tapos convenient din. Umakit lang sila si dad kasi tutulungan niya si Mama magbaba ng gamit. Kasi 7 AM kailangan nasa port na kami para sumakay ng bangka. So, kumuha kami ng tour package namin sa tour operator kasi mas convenient pa rin yun para at least meron ng kasamang pagkain tsaka island hopping. So, kumuha kami sa Raj Travel and Tours. And ilalagay ko na lang kung magkano yung package na nakuha namin. So, yan, baba muna ako para iusin yung mga gamit. Kasi si Daddy tsaka si Isha nandun kay Mama. Sinandun nila si Mama. Ayan, andito na si Dad. Ako baba natin ako para iusin yung gamit. So, nandito na kami ngayon sa Vinsons Port. Ayos na kami ng gamit. Hinihintay na lang yung bangka. Dito na rin si Mother and si Mother. Si Mother, ayun, si Mother. Tapos yung mga gamit kasi required ilagay sa malaking plastic. So, yung plastic is 30 pesos. Bumili kami ng 3. Kasi hindi naman required, pero ikaw bahala ka. Mababasa yung gamit kasi malakas to yung alon. Malakas din naman talaga. Dami ko na napanood na malakas talaga yung alon going to Calaguas Island. So, you have to secure your things at bumili ng supot. So, meron dito, marami nagbenta dito ng mga supot. So, di na kayo mag-aalala. Para safe yung mga gamit na hindi mababasa. So, ito yung hintayan dito sa port. Meron dito mga nagbebenta ng almusal. Dito na kayo mag-almusal. Pwede rin. So, pwede dito mag-almusal while waiting for the boat. Kasi medyo marami rin tao. Daming tao. Kape tayo? Kape daw. Kape na kayo. Pang pa. So, sasakay na tayo ngayon ng bangka. Medyo may katagalan yung waiting time. Nasa 1 oras din kami nag-intay. Pero kasi maliit lang yung port dito. Hindi katulad sa ibang port. Kaya hantayan talaga sa pagsakay. Ilan na po kayo? So, kailangan nating... Sorry po. Yan, sasakay na tayo. Ate Nurse, ibigay mo na lang kayo yung bata doon. Kasi baka mamalaglag kayo. Bali yung bata. Hawakan mo yung kamay. Pahawak ka na lang sa kamay. Kabila. Yam. Madulas ata yung Saan po tayo? Uy, puno na. Ayaw niya magpaano? Ano? Uy. Wait lang pa. Paano po? Wait lang. Urong na lang po. Para may pero pa po sa likod. Kailipat mo gabang Doon kami. Sorry. Akin na, si Kuya. Gusto mo? Lagi lang. Started as a whisper, message from a new
So yun guys, nandito na tayo sa Calaguas. Ang travel time sa boat is 2 hours. So finally nandito na tayo. Sobrang pino ng buhangin. Nakapunta na kami dito 7 years ago. Ganun. 7 or 8 years ago. Sobrang linis niya noon. And until now, ganun pa din. Sobrang linis pa din ang buhangin. Sobrang pino. Mamaya mapakita namin sa inyo sa drone kung gaano siya kaganda. Sobrang pino ng buhangin. Yan. So bumaba na kami sa boat. At dito tayo sa resort na I Love Calaguas yung pangalan. I need a second to take a breath, to keep me guessing with what you said. You're in my head. We're under pressure, we're sinking deep like stormy weather. Can't seem to breathe when you're with me. At ito na tayo sa ating kubo. Ito na yung kubo namin, guys. Ito po itong video. Ito. Dad! Okay na kasi ito. Mga gamit yata at Yan. Ito na ang amin. Wow! Presko! So yun guys, nakarating kasi tayo ng Camarines Norte. Or nakarating tayo sa port 7 AM. Kaalis tayo 8:30. So ngayon it's already 10:30 AM. So 2 hours na yung biyahe. Yan, so nag-iikot-ikot lang ako. Hindi siya matao. Marami ring guest pero hindi matao. Hindi siya crowded. So sobrang okay din talaga dito. Nakita nyo kanina yung kubo namin. Hindi yun kasama sa package talaga. I chose that accommodation lang on top of doon sa package na kinuha namin. Kasi tent lang talaga yung kasama dun sa package na binayaran ko. Kaso, yung mga bata iniisip ko. Kasi summer ngayon, 'di ba? So, kailangan may electric fan. Kahit hindi aircon, basta mayroong electric fan. So, kaya kumuha ako ng ganong kubo. 4,500 yung ganong fan kubo. Tapos yung may aircon is 7,500. Good for 4 to 6 packs naman na yung mga kubong ganon. So goods na rin. Tapos guys, dito sa island walang signal. Kahit na anong network, walang signal. As in zero. Pero ang kagandahan nito, meron na silang piso wifi. So, kahit na walang signal, makakapag-internet ka, basta mag-piso wifi ka, may mga tindahan dito available na meron silang piso wifi. So, yun, may option ka na for wifi. Ay, may mango greyhan. Mango greyhan. Magkano pa yung mango greyhan? Same lang. May mga fruits din. Do you want that? Kaso mumula ko yung yellow na. Pagdating pa lang.
Saan siya galing? Sa Barang Limbo. Bayan? 2 hours pati. Ay, nasa ano, malapit na dito. Ganun, wala na sa ngayon. Opo. Maya-maya ako pagdating sa inyo. Sige, later na lang tayo. Later na lang. Sige. Ayan, mata ko. 11 Hmm. hours ako nag-drive. Hindi ko na-expect. Siguro kasi, election kasi, long weekend. Dahil long weekend, ang dami umuuwi dito sa probinsya. Saan traffic? Tapos on top of that, ang daming ginagawang road. 5 hours Actually, na hindi naman biyahe. talaga magiging problema yung ginagawang road dahil gabi ka nagbiyahe. Pero kasi ang dami ring bus, ang daming umuwing mga tao dahil nga long weekend. Parang 5 hours, nasa Kalamba pa lang kami. Hindi namin na-anticipate, pero during that time kasi na nabayaran to, hindi pa ina-announce na long weekend din, di ba? Hindi rin namin in-expect. Hindi pa siya parang ina-announce na holiday. Usually kasi hindi siya holiday. Kaso bila nag-announce, so parang, uy, long weekend na tuloy siya. Pero okay lang din naman, kasi makakatulog naman. Maaga pa, actually 10 AM pa lang. So maraming chance to rest. Mananawa na lang si Asian dyan. So, may dalawa tayong kasama na magbabantay. Yun yung the best doon. May dalawa tayong kasama magbabantay. Kung pupunta kayo ng Calaguas, make sure to look for a legit tour operator. Okay lang naman na mag-DIY sa Calaguas. Kaso nga lang, mas okay na merong tour operator kasi sila nang bahala sa mga pagkain ninyo. Breakfast, lunch, dinner, pati na rin snacks. Yan na, ito na yung lunch namin. So we have chicken adobo. Chicken adobo ata to. Kinataang santol. Ito ang delicacy ng Bicol. Meron ding buttered shrimp with corn. Oh, I got lost on a winding road in the dark of night with the stars aglow. And guys, dumating na yung ating merienda. So, kasama sa package na binayaran natin yung merienda. Merong, banana Q at pancit canton. Either pancit canton or pancit bato. So, yan. May merienda na kami and then mag-island hopping na kami. After snack time, diretso na nga tayo sa island hopping. Mabilis lang island hopping sa Calaguas dahil na rin hindi ganun karami ang pupuntahan. Ang unang destination natin ay ang Balagbag. Dito sa Balagbag may onting akyatin, pero okay lang dahil hindi naman ganun katarik at kadulas ang daraanan. Kasi nakit pa namin tong kabundukan dito sa Balagbag. Kasi gusto na yung makita. Balagbag, kasi balagbag siya. Gusto na yung makita gano'n siya kaganda sa tuktok. Kasi maganda daw. Ilang oras ba tayo? Mabilis lang ito, wala pa isang oras. Part-time. Ngayon nakakali, sarap buhay mo. Dito na tayo. Baby bird, oh. Baby bird. Nawawala ka. Hingalak ko. Isa lang yung puso lang yun. Hinap. Ano? Good naman. I'm the girl. Hindi pa pala. Pero pa pala. May mataas pa pala. Dito na yun. Dito ma, dito. Dito ma, dito. Dito na lang, dito. Dito lang. Dito po sa may. Halika dito, ang ganda dito ma.
Ang ganda oh. Ito yung view dito sa taas. Ang ganda. Tingnan mo to, mother. Asan na yung drone? Tingnan mo yun oh. Ang ganda na no, saba. I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? And before too long, I found where I belong. I can hear it, oh, I can't stop the rush. Every note I touch, I can feel it saving me. Tell me, can you hear the symphony? After natin sa Balagbag, dumiretso na tayo sa final stop. Oo, ito na yung final stop natin. Dahil sabi ko nga, wala naman gaanong islang pupuntahan dito sa Calaguas. It looks like snow when it falls in the wind, you know. And you, oh you say you wanna dance. You're worried, you know, you'll end up in the wrong hands. And you're having fun. Why don't you show your friends? And you're having fun. What if it never ends? I'm lacking sincerity, but you don't care at all. This booze, this cigarettes trying to take me home. Sobrang labo. Ano, Dad? Hindi ma... Ini si Kuya. Dad, dito daga. Habulin mo si Kuya. 1, 2. Holding your shoes in your hands, running out that door. And you got nothing, but you say you wanna dance. Yun guys, so tapos na kaming mag-anlaw. Tapos na sa island hopping, tapos na mag-anlaw. The thing is, ang hirap mag-anlaw. Mahirap yung tubig dito kasi mahirap kapag ganito na maraming guests kasi unahan kayo sa cubicle, sa CR. Isang oras kami naligo na wala namang katuturan kundi naghintay lang kami ng mapuno yung timba. Isang timba lang nga kami ni Mama. Pupo na to dahil. Ibubasan ko.
So ngayon alas 7 na at nag-serve na sila ngayon ng dinner namin. So ang dinner natin, yan ang dinner natin. Larga na. Sinigang isda, mangga, kain, syempre fried chicken. Pagpupunta kayo dito, be ready talaga kapag ganito na peak days or peak season. Ang dami kasing guest. So, agawan sa CR. Dapat paunahan sa CR ang eksena. So, kaya kami na huli ni Mama. Kami ni Mama sabay na kami nag-anlaw. Kasi itong kubo na to wala tong CR. Wala tong kasamang CR. Yung 7.5 may kasamang CR tsaka aircon. Pero hindi naman namin kasi kailangan nun dahil wala namang kuryente ng 6 AM to 6 PM. So, bakit pa namin kukunin yun? Nagganito na lang kami. Kaso nga lang ayun, agawan sa CR talaga kasi kapag ganitong kubo or yung open cabana, shared bathroom yan kasama ng mga nakatent. Shared bathroom, shared toilet and bath, ganyan. So, yun, kakain na muna kami kasi gutom na kami. At baka mag-ikot kami mamaya na dito. Pakita na lang namin kung ano yung mga tindahan na meron dito sa gabi. So, ayun guys, lumabas kami. Kasi finally, nagpapahinga na yung mga bata dun sa cabana. And also, we need a place na mapag-charge ng phone. Kasi apparently, doon sa cabana, kahit saang cabana dito, wala daw saksakan, walang outlet. Medyo, yun lang yung negative side na is actually major yun. Na negative side na nakikita namin. Kasi, if you think about it, yung cabana is on top of the package na kinuha mo. So, kumbaga, pag kumuha ka sa kanila ng package, tent yun automatic. So, if you want to upgrade to a room na merong at least electric fan tsaka foam, yung first option would be the open cabana. Hindi siya option for us kasi, nag-vlog kami, may mga equipment kami. So, hindi namin basta pwedeng iwan yung gamit sa open space na walang lock. So, kailangan namin yung closed cabana. Kahit na walang aircon, meron siyang electric fan. So, we were kind of expecting na merong outlet sa loob ng room. Pero, na-surprise kami na walang outlet because yung mga guest to before na nagsasaksak ng mga electric kettle, electric stove, tas pumuputok daw yung mga outlet. Something like that. Dito kinakain ng generator. But then, kapag umikot ka dito sa area, dito sa mga tindahan, merong kaliwat kanan yung mga cellphone charging. So, that means, kaya naman. Kasi you're offering cellphone charging eh. And kinakaya siya ng area. So, I don't know. Dapat kasi basic necessity yung accommodation mo. Yung outlet sa accommodation. Kasi lalo na yung closed cabana, again, additional payment siya na 4,500. So, magandang hotel mo sa Boracay. Oo, kung ganun 4,500, magkano yung nag-Boracay kami last year, not to compare naman pero I'm just realizing it. Yung hotel na pinagstayan namin sa Boracay 2 years ago, I think, siya, Savoy Hotel. Ang binayaran lang namin doon sa Agoda is around 2,800 with breakfast pa yun. Tapos of course, merong aircon, dalawa yung bed or queen size bed, mga ganyan. Of course, may socket kasi nga 5-star hotel siya. So, kung i-compare mo siya, sobrang layo. Kasi yung binayad mo na 4,500, literal na closed cabana with fan lang yung babayaran mo. Walang socket, walang saksakan ng mga electronic devices, cellphone, walang ganun. So, yun yung nakita ko na parang medyo off kasi ang laki nung kailangan mong bayaran on top of your initial package.
just to get a closed room, pero wala naman palang outlet. Tapos pag nagpa-charge ka sa tindahan, 50 pesos isang unit. So kung i-charge mo yung battery mo, abutin tatlong battery, 2 battery ng camera, tapos 3 battery ng drone, cellphone, 4. Kasi halos 1,000 abutin. Oo, kasi syempre sila mama pa. Hindi naman, kasi pag ganitong bakasyon, syempre, sagot din namin sila kapag may mga gusto silang mga papa-charge, mga ganun. So, parang ang nangyari, naging priority yung profit hindi yung comfort ng tourist, ganun. Oo, true. So ngayon, thankful na lang ako na yung drone namin, 3 na yung battery niya. So meron pa kaming spare na isa pa. Full bat. So tomorrow, if we decided na mag-drone, pwede pa. Kasi may isa pang battery. Plus yung controller, meron pa siyang 2 ano ba? 2 bar pa. 2 bars pa. Mahaba pa yun. So ngayon, ang charge na namin cellphone kasi kailangan kasi may mga work din na kailangan i-update or whatever. So yun na lang muna. Hindi na kami nag-charge ng mga cameras and all kasi tomorrow, pagdating natin sa port, sa sasakyan, pwede na mag-charge sa sasakyan. So bakit pa? Ba't ko pa siya i-full battery dito if tomorrow pag-uwi, pwede ko na siyang gawin sa sasakyan. Bayad eh. And for me siguro ko 20 pesos per charging. Walang problem. Baka pwede, sige, I'll take it. Pero 50 pesos per gadget. And dami naming equipment for vlogging, diba? So hindi siya possible for us. Pwede naman na yung bayaran na as is, pero kasi syempre sayang, ang daming may option B naman again, pwede na kami mag-charge sa sasakyan, so why do it? Hindi na lang namin siya ginawang option for now. Okay na siguro muna yung phone. So ito na bilhin namin, beer, kasi parang to end the night. Kasi sobrang pagod din. And also, para mas makatulog ng mas mahaba. Galing pa sa drive, tapos bukat. Lobat na din tong camera na ginagamit ko ngayon. So, makikita-kita na tayo nito tomorrow morning. 8:00, dapat ready na daw. So, siguro, by 8 or 9 a.m., nakalarga na kami papuntang Vinson's Port. So, yeah, tomorrow na lang ulit. Kung tatanungin mo ako kung worth it pumunta ng Calaguas, sasabihin kong oo. Pero meron lang ako ibang mga bagay na hindi nagustuhan. At una na dyan, yung ingay sa gabi. Alam ko na tumatanda na ako at hindi na ako fan ng mga ganitong party sa gabi. Pero kung kayo yung tipo na nag-e-enjoy sa nightlife, baka magustuhan ninyo sa I Love Calaguas Resort. Pero kung katulad ninyo ako, na ayaw na sa ingay, i-consider nyo na maghanap kayo ng ibang resort. Meron namang ibang resort na may kita dito sa Calaguas Island. Medyo hindi rin kasi kami nakatulog ng gabi dahil na rin sa sound system ng resort. At dahil na rin sa mga nagiinuman sa paligid. Pero again, kanya-kanya naman tayo ng preference. Ang sa amin lang, siguro, mas maganda kung sa ibang resort kami nagstay. Dahil hindi na talaga para sa amin ang nightlife. Yan, so good morning guys. Yan, gising na rin si Ate Nors. Good morning, guys. Kasi may mami ka Si na. Mama. Hello, good morning. Si Dad. Yung mga bata tulog pa. Yan, si Ishan tsaka si Kat. 7:00 na siguro ba, no? 7:00. Alas 6 lang. Oo. 6:00 dyan. Kaya wala na rin kuryente. Naramdaman na namin na nawala yung electric fan kasi wala nang kuryente sa 6 a.m. So ngayon, mag-almusal na kami. At ito yung almusal namin. May tubig pa ba? Tingnan mo ba? After almusal, aalis na daw, mag-prepare na to go. Kasi 2 hours din yung biyahe sa boat. So mag-almusal muna kami. Tsaka siguro after this mag-swimming na konti.
So, yun. Talk to me, show me all that hurts you deep. Soak my shirt in all your tears, so I can talk with you. Breathe to me, tales of things that haunt your dreams. Set the brush and paint the scene, so I can breathe with you. The gravel spikes your feet, the cloth wraps on your knees. So darling, when the rain comes crashing in, I'll be right here and listen to you sing. Shout to me what they made you out to be. Burst the glass and start to scream, so I can shout with you. Cry to me rivers that will raise the sea, creeks of pain and apathy, so I can cry with you. Oh, the gravel spikes your feet, the glove wraps on your Noong unang part ng vlog natin, na-mention ko na merong dahilan kung bakit tayo pumunta ng Bicol. Ito nga munting regalo natin para kay Ishan. Dahil sa wakas, nakapagtapos na nga siya ng kinder. Alam ko sasabihin ng iba dyan na medyo OA ako. Dahil kinder pa lang naman, pero sineselebrate na namin. Pero malaking bagay kasi ito sa amin. Si Ishan kasi, may autism. Special siyang bata. Kaya para sa amin, yung ganito kaliit na achievement para sa iba, napakalaking bagay para sa amin. At dahil wala namang ibang gustong anak ko kundi ang tubig, eto nga at dinala natin siya sa dagat. Sana marami pang ganitong moments. At sana, mas mag-improve pa si Ishan at mas marami pa siyang ma-achieve. I'll be there when the lights don't shine. I'll be there in the sleepless nights. I'll be there, make you feel alright. I'll be there, I'll be there. I'll be there when the lights don't shine. I'll be there in the sleepless nights. I'll be there, make you feel alright. I'll be there, I'll be there.
nights. I'll be there, make you feel alright.